Okay, so we are live again. Part 2. So, i-share ko lang muna tong post. Tingnan natin kung may audio ha. Share ko muna. See. Okay, we are live. And again, today is Sunday. Magsa 7 p.m. na. Check ko lang if okay yung audio. And by the way guys, if nakikita nyo na tong video sa newsfeed nyo, make sure na magstay. If you wanted to learn about blogging natin. Blogging using impact instrument. Yun. Yan, okay na yung audio. So, okay guys, again, if you wanted to learn about impact instrument, gaya ng nilagay ko sa description ng video na to, that today what we're going to learn is about the step-by-step tutorial, okay, about impact instrument. So, ito yung bagong tool na nirelease natin sa mga members nung Friday, okay? So, yan siya. Itong vlog ko is gawa sa impact instrument. Gawa sa tool na to. Okay? So, yan. We're going to set up a blog using this tool. Okay? Back to basic tayo. Okay? So, set up a blog using impact instrument and we're going to create a domain. Yung default na domain kung wala ka pang domain. So, pwede mong gamitin yung domain na default. Okay? So, we're going to, select a theme and we're going to set up a menu, yung parating question ng mga members natin. Then, paano daw maglagay ng menu sa taas ng blog? So, ano ba yung mga menu na yan? Itong ganito na nakikita nyo sa blog ko. Yan yung nasa taas. At ito pa, na we're going to try to create a blog post using impact instrument, publish a post using impact, and also mag-share ako ng ibang ideas paano ka makapag-create ng sarili mong blog even though na konti lang yung oras mo. Okay? So, if naririnig mo na ako, make sure na mag-comment ka below kasi kanina medyo nagka-problema sa audio. Yan, sabi sa akin na wala dong sound. Hindi ko napansin agad. So, nawala daw yung sound. Yan, mga after 3 minutes ata. So, nawala daw bigla yung sound. So, kung nanonood ka na ngayon and if you're seeing this video, make sure na mag-comment ka below. Let me know kung naririnig mo na ako. Okay? Kung okay yung sound, mag-comment ka before tayo mag-start. So, kung okay yung sound, again, mag-comment ka before tayo mag-start if you wanted to learn how to set up your blog from scratch using impact instrument. Okay? So, ituturo ko sa iyo kung paano ko sinet up yung blog ko. Ito, para malaman mo at para makapag-create ka agad ng blog right away since may access ka na sa tool na to kasi we send you an email last Friday or email kahapon or email kanina. Okay? Check natin. Yan. Okay na yung audio. Hindi na siya nag-stop. So, nag-stop siya kanina dahil sa internet connection. Okay, so mag-start na tayo ngayon. So, gaya ng nilagay ko sa description, first is we're going to uh, set up your blog first. Okay? So, paano ba yan gawin? So, yung pinakauna mong gawin is kung may email ka na natanggap galing sa amin or galing sa Unity, then i-open mo yon at nandun yung login username and password mo na default password. I-click mo lang yon at mapupunta ka sa dashboard ng impact instrument, parang homepage. Okay? So, sa akin, since meron na akong blog, magla-login lang ako saglit sa blog dashboard ko para
para maturo ko sa inyo kung paano gawin to. Okay. So, ito yung makikita mo sa sa dashboard, okay? Pag mag-create ka na ng account usually. So, ang gagawin mo lang is punta ka sa My Sites and ang gagawin natin is mag-create tayo ng isang website from scratch. Isipin or i-assume natin na na-access mo na yung dashboard mo after mong mag-login. So, i-click mo yan yung add new and it will ask you ano yung site domain and yung title ng website mo. Yung site domain, ito yung ito, ipakita ko sa itong blog.cyrilpisanable.com. So, yan yung tinatawag na domain, yung pangalan ng website mo. So, kung gusto mong i-brand yung sarili mo, which is yung nire-recommend namin, pwede mong ilagay yung name mo. Okay? Basta any domain na gusto mong i-brand sa'yo, sa group mo, or sa product mo. So, parang ganun. So, ito, subukan natin itong Pinoy Internet Marketing Expert. Ito yung gusto kong i-brand muna ngayon about online marketing. So, pwede ako maglagay ng site title or kasi ito yung site title ng blog ko na to, na isa, yung Pinoy Marketers Avenue, na isang blog for marketers or entrepreneurs na gustong matuto ng online marketing, prospecting, closing sales. So, yan siya. So, yan. Helping Pinoy about online marketing, yung name ng website. And etong sa privacy, allow search engines to index the site, iselect mo muna yung no. Kasi wala pa namang laman or content yung website mo, iselect mo muna yung no para hindi siya agad ma-record kay Google. So, parang ganun. So, i-click mo yung create site. Nagawa ko na pala to before. Pinoy Online Marketing Expert. So, yan na lang. Yun. So, after niyang makapag-create after may click yung create site, ito yung makikita mo agad na message na yung site mo is your new site, log in as Cyril Pisanabi using your existing password. So, ito, yung pwede kong gawin is i-click to para tingnan or makita ano yung default na hitsura ng website na ginawa ko. Yan, ito yung makikita mo yung site mo na may uncategorized sa taas. So, wag kang magtaka kung bakit automatic na mag-appear yan dyan sa parang menu. Kasi, i-edit naman natin yung themes nito. So, don't worry about it. Okay? So, para makapag-login ka ulit sa dashboard mo, yung gagawin mo lang is itong website, domain mo, dugtungan mo lang ng /wp-admin para mapunta ka agad sa dashboard nitong domain mo or itong website dashboard mo sa Impact Instrument. So, antayin na natin mag-load saglit. Yun. So, ito yung magiging dashboard mo. Okay, so again, tapos na tayo sa pag-create ng domain by default. Itong Pinoy Online Marketing Expert.impactinstrument.com yung domain ko. Okay? So, next na gagawin natin is mag-create tayo or mag-select tayo ng theme para sa website na ginawa natin na bago. Okay, so gagayahin natin itong current na blog or website na ginawa ko. So yung theme na ginawa ko dito is makikita yan dito sa personalize and then i-click mo yung premium themes. Okay, sa Impact Instrument kasi may mga premium themes tayo na nag-cost na mga $60 and above. So if Impact Instrument user ka na, hindi ka na kailangan na mag-buy ng separate na mga premium themes na gagamitin mo for your blog, built-in na siya sa Impact Instrument. So, that's the advantage. Isang advantage na nakita ko. So, after mong i-click yung premium themes, ito yung makikita mo na you're going to see a lot of themes na nandito. So, yung nire-recommend namin is pumunta ka dito sa recommended. Ito yung gagamitin mo na theme, especially kung kakasimula mo pa lang or kung ayaw mong masyadong mag-edit ng ng blog mo. Okay? Dahil it will cost you a lot of time. So, yung ginamit ko na theme is Architect.
Yun siya, architect. Ito. Yan. So, gagawin mo lang is i-click mo yung activate para ma-activate mo yung theme na to. Then mo lang mag-load. Yan. So, malalaman mo na activated na yung theme na to pag may nakikita ka ng customize. Okay? So, tingnan natin kung ano yung itsura niya nung inactivate natin. Time na natin mag-load. Medyo mabagal yung internet. Basta yung itsura niya is magiging ganito na yung theme. Yung parang ganyan. So, gagawin natin is para mabilis tayo sa training na to is i-customize natin. Okay? So, i-click mo lang yung ito, theme options para ma-customize natin itong theme na to. Okay? Kasi yung sa akin kasi, yung color, ito, color orange yan siya. Orange and blue. So, yung mga favorite colors ko. Kaya yun yung dominating sa website ko. So, pwede kang mag-change ng color ng website mo kung gusto mo. Yan, wala pa, 'di ba? So, kung gusto mo, so, gagawin natin is, i-click mo itong styling options, and nakita mo na gray or black, black ata yan. So, i-select mo lang yan, and then yan, color blue, gusto ko blue, and then click mo yung save changes. Again, punta ka sa theme options para ma-change mo yung color ng blog mo. Kung gusto mo ibang color na hindi yung color gray. Yan siya. And by the way, isa pa, para kasi yung ginawa ko dito sa blog ko is automatic siya na makikita yung blog as static page. Kumbaga, yung mga blogs ko agad. So, yung gawin natin is punta tayo sa settings, tapos punta tayo sa reading. Itong applicable lang to sa architect na theme ha, kasi architect yung tinuturo ko ngayon na pag-setup ng theme. So, sa front page, i-click mo tong sample page. I-click mong save changes. And tingnan natin kung nag-take effect yung change. Tingnan natin yung comments. Yan, 'di ba nag-take effect yung change na automatic na siya nakikita yung blog ito kasi wala pa tayong blog, 'di ba? So sample lang siya. And itong color, since change natin yung color kanina, 'di ba naging blue siya automatic. Yan. So balik tayo dun sa personalize and then theme option. Yan. So okay na yung styling options natin na color blue na pinalitan natin yung color. Ah, pinalitan natin yung color, 'di ba? So yung next naman is yung header. So yung header, ito yung nasa taas. Yan, nasa taas na nakikita mo. So yung gagawin natin is i-on natin itong floating header para kahit na parang mag-scroll yung prospects or mga visitors sa website natin is makita pa rin yung header sa taas. Hindi siya nawawala. So i-click mo yung save changes. Yan, setting save, meaning na save na yung change na ginawa mo. So, tingnan natin ha. I-test natin kung nagfo-float na ba yung header natin. Tingnan natin mag-load. So, yung mangyayari dyan is parang ganito siya sa taas na magfo-float yung header mo. Okay? So, while waiting na mag-load yan, gagawin natin is i-customize pa natin lalo to. Regarding sa blog settings, ito yung settings ng pinaka-blog mo. Blog meaning yung post mo mismo. Example, ito.
Ito yung vlog ko. Isang vlog ko. So, yan yung settings niya na dito. So, gagawin natin is i-customize natin sa single post, yung post nito dito. Kasi ito kinostomize ko to para yung makita lang is yung author and then yung date. So, dito yan siya sa meta info to show yung information na makita. Kung ayaw mo na makita yung comment count or yung categories ng ginawa mong post, kung saan mo siya nilagay, i-uncheck mo lang yan. Okay? And yan, iwan mo na yung iba, leave it as it is. Huwag mo nang i-change yung iba. Yun lang muna yung i-change natin. So, i-click mo yung save, settings save. So, balik ulit tayo sa blog settings. And yung gagawin natin, di ba nakita nyo may social icon siya dito para i-share yung post. So, makikita nyo siya dito sa social buttons. And i-on mo lang to, itong social media buttons na to. And pwede kang mag-select kung paano makikita yung buttons na yon. Sa akin kasi is naka-ano siya, above the post. So, above content, yan, pwede mong i-select, tapos i-on lang lahat yan para ma-share siya sa kahit anong social media platforms. Kasi sharing your post is one of the ways para makapag-create ka ng traffic, 'di ba? Ng visitors sa website mo. Okay, so yun na yun siya. So, next na gagawin natin is mag-create tayo ng menu. Yan, ito sa taas. Yung nakikita mo ng mga pangalan dyan, yung mga menu. Okay, so ito yung tinatanong ng mga members din natin, paano daw mag-create ng menu. So, yung gagawin natin is mag-create tayo muna ng pages. Okay, kasi ito yung mga pages ang ilalagay natin dun sa menu. Okay, so i-click mo yung pages sa left side and click mo yung add new. So, yung gagayahin natin na style is itong sa akin. Yung lagyan natin ng blog, about the author, contact me, and products. Okay, so again, sa pages yan siya makikita. So, blog, click on publish, antayin mo mag-load. Yan, page published, meaning okay na yung ginawa mo. Click ka ulit ng add new para maglagay ng panibago and yung about the author or about me. So, lagay mo yung story mo dyan. Dito mo ilagay sa text yung about you. Lagay ka, hey, my name is blah blah blah. Tapos, yung experiences mo. Yan, dito mo ilagay, hey, my name is, tapos experiences mo, yung success stories, lagay mo dyan na makita. Tapos yung signature. Ganyan lang, about you. Tapos lagyan mo ng image mo din. Click mo yung add media, maglagay ka ng image mo. May update. And ano pa yung sinabi ko, contact me. So click on add new ulit. And ito, contact me. Contact me. Tapos, yung isa is products, 'di ba? Yung naglalaman ng mga products mo. Products. Products. Publish. Basta anything na gusto mong i-add sa menu, sa taas, sa header, mag-create ka ng page. So, yun lang yun. So, after mong mag-create ng mga pages, is punta ka ulit dito sa personalize and click mo yung menus. Yan, 'di ba? Nakita mo dito sa my left side na nakikita yung ginawa mo. Tapos nag-auto-populate siya din dito sa menu structure. So, yung gagawin natin is lagyan natin ng pangalan yung menu na to. So, gawin natin tong primary. So, eto, i-delete natin yung mga sample. Kasi hindi naman kailangan yan, yung mga sample page. Pwede ito, home.
Tapos, i-click mo yung create menu. Yan. So, pwede mo din tong i-drag. Yan, i-rearrange. Blog, about you, products, and contact me. Save menu. Again, guys, don't forget na i-click yung save menu all the time para mag-save yung changes na ginawa mo. So, tingnan natin kung mag-a-appear na siya sa taas yung mga menu na ginawa natin. Again, kung gusto mo mag-create, punta ka lang sa pages. So, tingnan natin, wait natin mag-load. Medyo mabagal ng internet ko. Tingnan natin ng mga comments. Okay. Alright. So, hindi pa siya naglo-load. Dapat mapupunta siya dito sa taas. Yan. Kita nyo dito. And kung i-scroll down ko to, 'di ba, nagfo-float pa rin yung header natin. So hindi nawawala yung nasa taas. So yun yung purpose ng floating na header. Kaya ginagamit ko yun para hindi mawala yung menu sa taas. Yan siya. Okay, so yung next na gagawin natin nasa list is customizing widget and plugin. So, yung mga widget na sinasabi ko dito is itong nasa gilid sidebar, parang ganon na, 'di ba nakita nyo na may sidebar ako na may opt-in form or may mga yan, may Facebook like, tapos may mga image, may most popular post, yung categories, yan. So, gawin natin yan siya. May kita mo yan siya again sa personalize and then click mo yung widget. Widget. So, makikita mo yung naka-default, 'di ba? Sa sidebar natin na yan, ito naka-default recent posts, recent comments, archive, categories, meta. Tanggalin natin tong meta kasi hindi naman natin to kailangan ngayon. So, i-delete mo lang yan siya. Tapos, i-add natin yung Facebook like box, okay? Yung Facebook, ito like Facebook like box yan. Itong malagay mo yung Facebook fan page mo dun sa blog mo, para makapag-create ka din ng traffic sa Facebook page mo mismo. Okay, so hanapin mo lang dito sa available widgets. Dito, yung ito, yung My Theme Shop, FB Like Box. I-drag, hold mo lang. Hold mo lang yung ano, paano ba yan? So, and then, i-drop mo lang. Drag and drop. Yan. So, sa title, okay lang yan. Pwede mong i-customize yan kung gusto mo. Kaya sa akin, nilagay ko is join my FB community. So, pwede ding find us on Facebook. It's okay. So, yung gawin natin na Facebook page URL is yung page ng Facebook mo. Gaya nito, yung page ko is yung link. Etong link sa taas, 'di ba? Yung HTTPS. Yan, i-copy mo lang 'yan, tapos dito mo i-paste. So, ito, i-check mo yan lahat. Itong show faces, show stream, show Facebook header. So, i-click mo yung save. Click mo yung save dyan. Yan, save. Yan, tapos na. Tingnan natin. Again, yung tawag dun sa my sidebar is yung mga widgets. Yan siya. Pwede kang mag-add or pwede kang mag-delete. So, parang ganon. Yan, di ba nakita nyo find us on Facebook, nag-add na siya agad. And nakita nyo na yung Facebook fan page ko na connected na sa blog ko. Di ba? So, ganun lang, drag and drop. Hanapin mo lang yung widget. Di ba nakikita mo? Yan, nakita pa naka-live ako ngayon. And siya, recent posts, archive, categories. So, pwede mo din siyang i-ano, ito, pwede mo siyang
i-arrange, kumbaga. So, yan, pwede na yan. Tapos, ang next na gagawin naman natin is yung mag-set up ng ito. Kasi itong nasa gilid ng website ko, itong opt-in form, gawain siya sa Thrive Leads. Okay, so yun yung premium na plugin na sinasabi namin na available sa Impact Instrument na hindi mo na kailangan na mag-buy ng separate kasi built-in na siya. So yun yung advantage na may mga premium plugins and premium themes na tayo dito. So, yung gagawin natin para gawin yon is, yan, may, di ba nakikita mo na Thrive Leads dito sa parang left side ng dashboard mo. So, i-click mo lang yung Thrive Leads. Tapos, ang gagawin mo, una is kailangan mo munang i-activate yung license para magamit mo yung Thrive Leads. Kasi may binibigay na parang license per user. So, i-click mo lang yung activate your license para magamit mo yung Thrive Leads. Yan, activate license. Tayo mo lang mag-load. Ba, success. So, yung next na gagawin natin, go to dashboard. Okay, so yan siya. Diba nakikita mo na, makikita mo yung Thrive Leads dashboard. So, i-click mo lang yan. Yun. So, ang pinakauna mong gawin is mag-create ka ng lead groups. Okay? So, click mo yung add new. Tapos, pwede mong lagyan ng kahit ano, kung ebook yung binibigay mo or free training videos. Kasi ako, may bago akong video about online marketing for beginners or design siya for beginners. So, pwedeng ganyan. Tapos, yan, i-click mo tong settings muna. Piliin natin kung saan natin gusto ilagay yon. So, sa all post, front page. Yan. Gusto ko makita yon doon. Click mo yung add new. Yan, add new type of opt-in form. So, opt-in form yung tawag nito, ha? Opt-in form yan. Tawag niyan, opt-in form. So, ilalagay mo, click mo to. Pumili ka lang ng design mo kasi yan, widget yung gagawin natin kasi we're working on widget still. Click mo yung widget. Tapos, i-on mo yan. I-add. I-on natin later. So, create form. Free training videos. Create form. Yan. So, display. Itong trigger, meaning nito is kung kailan siya magpapakita. Okay? Sa akin kasi, maglo-load siya agad immediately. So, pwede mong i-load immediately yan siya. So, okay lang. Sa the moment na magpunta sila dun sa blog mo is maglo-load siya agad. So, parang ganun. Ganun yung ano niya, yung meaning nun. Pwede din na maglagay ka ng delay na pwede mo siyang i-set up na mag-load yung opt-in form mo pag mag-scroll sila sa page. Parang ganun. Since video yung ino-offer ko, eto, pwede kasi ikaw mamili ng kahit anong template dyan. Kung ebook, ito, may ebook siya. Kung download something, ito. Kung sa newsletter, ito. Etong ebook. Napakaraming option. Tingnan natin. Yan. Yun. Ang dami. Dami talaga. Select natin to. Download. And click tong choose template. Yun. So, yan. Ito, pwede mo to ma-customize. Gaya ng sa akin, 'di ba? Kinostomize ko siya. Want to learn. Gayahin muna natin to. So, pwede mo siyang ma-change ng color. Learn how to get itong color blue or
Pwede mong blue. Diba? Change ng color yan. Black lang natin. Bold. Orange. Tapos, gayahin natin to muna. Yan. Enter your email below. Yan. Pwede mo tong i-bold lahat. Or pwede mong i-change ng color. Gusto ko orange. Yan. Yun. Diba? So, click natin yung Save Changes. Yan kasi hindi natin makikita yung baba. So, gawin mo lang is ito. I-click mo nung minimize para makita mo yung baba. So, ito kasi, pwede mong i-connect yung get response or kahit anong autoresponder na meron ka. Kasi sa akin, gamit ko is get response. So, pwede kong i-connect yung get response ko dito. So, i-click mo lang yung ano, ito, 'di ba? I-click mo lang yung box na to, tapos hanapin mo yung connect with service. I-click mo yung connect with service, and yan, create a new connection. API. API kasi yung sa get response. So, click on next step. So, since sinabi niya na wala pa akong API integration na setup kasi hindi ko set up kanina, i-click mo lang tong plus, click here to set up a new. Yan, API connection. Tingnan natin kung ano yung mga autoresponder na pwede dito. So, click mo yung add new connection. Yan. Ito, papakita ko kung ano yung mga uh, autoresponder na pwede mong i-connect sa Impact. So, pwedeng Active Campaign, Aweber, ConvertKit, Drip, GetResponse, HubSpot, iContact, Infusionsoft, MailChimp, MailerLite. Yan, napakadami nakita nyo sa screen. 'Di ba? Ang dami. So, sa akin kasi, GetResponse yung gamit ko. So, pili natin yung GetResponse. Connect. Ay, hindi ko pa nakita yung API key ko. Kunin natin yung API key ko muna. Makikita yan siya sa... Login muna ako sa account ko sa GetResponse. Kita yun siya dito sa My Account and then click mo yung integration. Again, My Account sa taas and then integration. And hanapin mo yung API dito sa gilid. API. Ito, default API key. So, i-copy mo lang yan. Diba? Copied. Copy mo lang yan. And then, balik ka doon sa ito. I-paste mo dito and then click on connect. Yun, connection is ready. Done. Okay. Balik tayo doon sa ginawa nating ano, dito. Click ulit and then connect with service. Create a new connection. API next. 'Di ba, automatic siya na naglo-load yung API natin for get response. So, automatic din yung ilo-load yung mga campaign mo, ganyan. So, sa akin kasi may sarili akong campaign doon sa ginawa kong training, tinawag kong Pinoy List Building Mastery na campaign kasi Pinoy List Building naman yung name ng training ko na yon. So, cycle 0, kung may autoresponder ka na sinet up for that campaign, pwede mong ilagay na 0 or day 0, parang ganon. Click mo yung save. Yon. So, ito, nakita mo service name is get response. Itong display, ito yung nakikita mo kanina na email. Ito, email lang yung nag-display kaya may check. So, okay lang yan. Kung gusto mong mag-display yung name, pwede mong i-check yan. Pero sa akin, ayoko. Gusto ko na, sige, lagyan na natin ng name. Yan. Ito, action after sign up. Parang ito yung magiging thank you page na pag after nilang i-click yung button, yung call to action na button mo na mamaya ipapakita ko yung call to action button. After nilang i-fill up yung form at i-click yung call to action na button, dito sila mapupunta. So, pwede kang maglagay ng URL or link. So, kung may thank you page ka or kung may katulad, gusto mo silang i-redirect sa blog mo again, pwedeng website ng blog mo,
or yan, pwede din website ng blog ko, or pwede mo silang i-redirect agad dun sa ah, link link ng mismong training mo. So ito para makita nyo yung difference. PLBM grid. Tapos i-click mo yung save. Papakita ko sa inyo later on. Take effect na siya. Again, connect with service. Ito, kung gusto mo may name, i-yes mo yan and then i-check mo to. Required and then save. Makita nyo 'di ba nag-populate na yung name. Ito kasi get access, pwede mo yung ma-edit. Click mo yung edit component and ito edit component, submit button. Ay, wait. Yan, dito sa button text. Get instant access. Yan, 'di ba nag-change na siya. So click mo yung save. Tingnan natin, preview. Yun yung itsura niya sa gilid. Yan, ipapakita ko sa inyo later. Again, balik tayo ulit dito sa personalize and then widget. Ilagay natin yung ginawa natin kanina sa blog natin. Kasi sa nakikita nyo, wala pa siya, 'di ba? Yung nandito lang is yung Facebook like box. So, ilagay natin siya. Yung hahanapin naman natin is yung Thrive leads na 'di ba dito sa available na widget. So, available widget. Hanapin mo yung Thrive leads. Yan, Thrive leads widget, yun yung hanapin mo. Tapos i-drag and then drop. Yan, i-check mo lang yan, itong free training videos and then click on save. Tingnan natin later kung ano yung itsura. Yan, so i-refresh natin. Tayo natin mag-load. Okay. Hindi pa natin na-on yung widget natin. So, i-on muna natin. Okay? So, tingnan natin dito sa Thrive Leads, Thrive Dashboard. Yan, i-on yan. Yes, on. Balik ka pala dito sa Thrive Leads and make sure na naka-on yan. Display, display. Kung gusto mo naman parang kung gusto mo naman na panoorin yung tutorial, video tutorial about creating this thing. Ito kasi may etong play button. I-click mo lang yung play button na yan. Magpi-play yan siya ng parang video. Yan. Ituturo niya sa'yo paano gawin din to. Okay? Ito yung sabi kong trigger, pwede mong i-change na show when user reaches the bottom of the page or show on page load immediately. Parang ganon. So, pwede rin siyang display on desktop, display on mobile. So, tingnan natin. Fresh. Yun, nakita siya agad, 'di ba? Display immediately yung ginawa natin na Thrive Leads. Yan. So, may widget na tayo sa gilid. Okay? So, maganda na tingnan yung vlog natin kahit wala pang post. So, yung ano nito, yung ibig ko sabihin kanina na after nilang mag-click on Get Instant Access, mareredirect sila dun sa thank you page or dun sa link na niligay mo. 'Di ba? So, example, test natin. Pag i-click nila yung Get Instant Access, mapumunta sila doon sa ito,
training page ko. Yan. So, yan yung sinabi ko kanina na parang thank you page. Yan, thank you page yan siya. So, balik muna tayo doon. Okay, so, tapos na tayo sa pag-create ng domain, mag-select ng theme, mag-set up ng menu sa taas, okay? Tapos na tayong mag-customize ng widget and plugins, yung mga kailangan yung Facebook, FB like box, and yung pag-set up ng Thrive Leads. Yun. So, yung gagawin natin is maglagay tayo ng post. Okay? Kasi pangit tingnan walang post. So, maglagay tayo ng post. Example, ito, ikakopy ko muna yung post ko ha, since akin naman to. The same naman yung ano, yung owner. So, kung i-copy mo na yung post ko. But, if may ginawa ka ng post before, pwede mong ilagay yon. Kung may draft ka na ng mga post or mga post mo na sa Facebook, yung sa Facebook note lang, pwede mong ilipat dito. Okay? So, punta man tayo sa menu. Kung gusto akong i-delete, wala na pala. Yan. I-check mo tong primary menu pala sa theme location just to make sure na yun yung mag-a-appear. Okay, so click mo yung blog post kasi gagawa tayo ng post ngayon. Blog post, eto na. Yan, di ba by default may parang hello world siya. So, i-delete natin to kasi ayoko makita yan. So, gawin natin is copy. So, add new. Yan. So, ito yung body or lagayan ng mga text. Yan. So, ang title, ayan, kung anong gusto mong title sa blog mo. So, kung hindi mo alam pa ano yung title na pwede sa blog mo, i-click mo yung Instant Headlines Copywriter. Tapos, maglagay ka lang ng keyword about prospect. Keyword like handle prospects. So, click mo yung generate. Di ba mag-generate siya ng parang title for you. So, pwede kang pumili dyan. Anything you want. Kung hindi ka sure kung ano yung title na ilagay mo, pwede mong ilagay yung instant headlines copywriter. Di ba? Ang galing. Galing niya talaga. So, yung gagawin naman natin is, kasi pwede kang mag-insert ng video and picture sa impact instrument. Okay? So, click mo yung add media. So, kung gusto mo mag-upload ng file from your computer, just click on select file. Pwede kang mag-upload ng image dyan. Kung gusto mo naman ng video, yung video kasi na pwede mong i-insert dito is yung link. So, pwedeng link from YouTube, link from Vimeo, or link from Wistia. Yung mga lagayan ng mga videos, kumbaga. So, ito, example lang kasi ito nilagay ko na video kung paano ko to ginawa, ipapakita ko. Yung ika-copy mo, make sure na ika-copy mo is yung share. Sa share, click mo yung share, wag yung embed, okay? Share lang. Parang i-share mo lang yung video na to sa blog mo. Copy, yung share. Okay, copy. Then punta ka dito sa blog mo ulit and then paste. 'Di ba maglo-load na siya? Click insert post. Wait lang. Dito pala. 'Di ba? So nag-copy na siya. And then don't forget to put a call to action sa ano mo, sa blog mo. Ano yung gusto mong ipagawa sa mga visitors ng blog mo after they read or after they view the video sa blog mo. And click mo yung publish dito. So, pwede mong schedule yung publish actually. So, dito lang sa publish immediately or pwede mong schedule bukas, sa makalawa, or next day. Pwede.
Pwede. Basta i-click mo itong publish and then itong edit. May edit dyan. Gusto kong i-publish na ngayon. So, click on publish. Tayo natin na yan. So, post published. So, i-view natin yung post ngayon. Ano yung itsura niya. Tingnan natin. Yun. So, di ba nag-view na siya? Yun. So, yung gagawin natin, kasi ito, yung parang may image, is yan yung tinawag na featured image. Sa akin kasi, yung featured image is ito. Itong featured image ko. So, subukan muna natin na i-save to sa desktop ko. Papakita ko sa inyo paano to i-set up yung featured image para magkaroon ng image dyan sa blog mo. Okay? So, punta ka lang ulit doon sa blog post. Yan. Tapos, i-click mo tong set featured image. Tapos, again, select file. Maghanap ka lang ng image sa computer mo. Yan. Antayin mo mag-load. Antayin mo mag-load. Lang yan ah. Antayin natin na mag-load muna. Ito, step by step tutorial na talaga to paano i-set up yung blog mo. So, kung gusto mong malaman paano i-set up yung blog mo from scratch, then you have to finish or complete this video para malaman mo step by step. Especially kung kakasimula mo pa lang talaga sa blogging, wala ka pang idea or wala ka pang basic or knowledge about setting it up. Yan, so naglo-load na siya, i-click mo yung set featured image. Makikita mo yun siya dito sa preview and then i-click mo yung update. Tingnan natin later on kung ano yung mangyayari pag mag-save na siya. Okay? Yan, so post updated, tingnan natin ano yung magiging itsura niya. Okay, so 'di ba nakita nyo? So yan yung vlog mo, maganda na siya tingnan. May yan, may post ka na and then may widget ka na dito sa gilid. Okay, recent post. Yan, nalagay mo na yung Facebook mo, Facebook FB like box. Yan siya. So, yung gagawin natin naman next is yung sa category. Kasi, yung may nagtanong kasi sa akin last time, kasi bakit naging uncategorized yung nilagay ko na post? Actually, may edit mo yan. Punta ka lang dito sa blog post and then categories. Pwede kang mag-create ng category mo. Kasi, kung yung post mo is about personality development, pwede mong ilagay personality development. Tapos, i-click mo yung add new. Kasi by default, naka-uncategorized talaga yan siya. Tapos, pwedeng, online marketing. Yan. Yan siya. So, gagawin natin, since naka-uncategorize yung post natin kanina, ilagay natin dito. So, edit lang natin ulit. Click on edit. And dito sa right side, diba nakita nyo yung categories? I-uncheck mo lang yung uncategorized. Tapos, yan, piliin mo lang to, online marketing. Tapos, click mo yung update. Mapupunta na siya sa category na online marketing. So, 'di ba dito sa categories, yan, naka-uncategorize. Pag i-refresh natin yan siya, makikita mo na yung mga categories na nilagay mo or sinet up mo. Tayo natin mag-load para makita mo.
Yan, 'di ba? May categories ka na online marketing. Ito yung ginawa mong post na wala na yung uncategorized. So, ganun lang siya kadali na maglagay ng category. Okay? So, yun guys, about setting up your blog using Impact Instrument. So, madali lang talaga siya compare dun sa other blogging platform na nagamit ko like blogger.com kasi nag-blogger din ako dati. And nasubukan ko din yung wordpress.org na pag-set up. So, medyo challenge yun sa akin yun. Kaya it took me like a month to set it up. Tapos, dito sa Impact Instrument is madali lang siya. Basta mag-take time ka lang na aralin muna or kung hindi mo naman alam saan pumunta, may question mark naman. I-move ko lang yung, yan, nasa taas pala ako. May question mark naman dito. May question mark dito sa lower right side. So, i-search mo lang yung create a menu for your blog. Paano mag-create ng menu? Yan, i-redirect ka doon. 'Di ba? May inline, kumbaga yung tawag dito is inline tutorial. So, under personalize, click menus, and then create menu, primary menu, save menu. Ganun lang siya. Yung pag-create ng menu, may step-by-step tutorial. Basta i-click mo yung question mark sa lower right side kung wala ka talagang idea kung paano gawin. Or pwede kang pumunta sa support page. Yung support page is help.impactinstrument.com. So, may tutorial din dyan about getting started. Yan, getting started, quick setup guide, how to choose and customize a theme, how to add menus, and how to publish your first blog post. Gaya ng ginawa natin ngayon. Okay, so yun siya guys. I hope na may natutunan ka about setting up your blog using Impact Instrument. Ipapakita ko ulit sa inyo. Yan siya, 'di ba? Nag-appear agad yung want to learn how to get yun. And by the way, sa Thrive Leads, kasi sa akin, if you notice, yung blog ko is may nagpa-pop up. 'Di ba? So, yung sinelect natin kanina is about widget lang kasi yun yung kasama sa outline ng tutorial natin today, yung widget lang. So, ngayon, isi-share ko sa inyo, since may time pa tayo, kung paano gawin yung parang magpa-pop up siya. So, sa blog ko kasi may mga pop-up yun na nakikita mo na opt-in form. That's one way of lead generation or list building. Yan, nagpa-pop up sa taas, itinatawag na ribbon. So, ituturo ko sa iyo paano yan. So, yung gagawin mo is balik ka dito sa Thrive Leads. Tapos, click mo yung add new type of opt-in. Tapos, yung gagawin mo is itong ribbon or itong kasi ribbon, yung paborito ko is ribbon and then yung light box. So, yung ribbon, itong nakikita mo sa taas. Yan siya. Tapos yung light box, yan later on kasi may trigger akong nilagay dun sa light box. Pwedeng ganun din. So, subukan natin yung ribbon. Click mo yung ribbon. Tapos, click on add. And then, click on create form. Ito naman, pwedeng ebook na naman yung if i-offer natin kung may ebook ka. Okay? So, yan. Click mo yung edit, itong edit design. Tapos mag-open siya ng new tab, baka magulat ka. Yan. So, pwede kang pumili ng mga outline din or mga theme. So, since blue yung color ng website ko, gusto ko din blue. Yan, blue. Choose template. And, 'di ba? Ganyan siya. So, get your free ebook about getting more closing more prospects. Kasi may ebook ako about closing more prospects for your business. Ano. Tapos again, ito, i-click mo itong parang subscribe, tapos automatic na yan siya, lalabas itong parang ano yung tawag dito? Parang editor something. And click mo agad yung connect with service para i-connect siya dun sa autoresponder mo.
and create a new connection. And remember, 'di ba, nag-create na tayo kanina, nag-connect na tayo ng get response ko kanina. So, yun yung gagamitin natin. Since may separate campaign ako for that, free tips, pwede yung piliin ko. Okay, so yan, kung gusto mong i-on yung name, pwedeng lagyan. Tapos i-check mo yun. Tapos after sign up ulit, ito yung magiging thank you page niya. So, gusto ko siya mapunta sa isang ah, isang thank you page about my offer after niya mag-subscribe. Or pwedeng thank you page kung saan niya mada-download agad yung ibibigay mo na ebook, 'di ba? Sa Dropbox, sa Google Drive, sa OneDrive, pwedeng doon, link noon kasi 'di ba may share link 'yon. Tapos ito, i-click natin tong subscribe, edit components, and then submit button. Ito, get ebook. Get ebook now. Yan, 'di ba? Save changes. Ito okay lang siya kung yung trigger mo is load immediately. Okay lang siya kasi widget naman yung ginawa natin kanina. So, pabayaan mo lang dyan. So, go back to dashboard. And again, don't forget to turn it on. Tapos, ito, sinasabi ko kanina, ito yung tinatawag na, uh, light box. Ito, nag-a-appear siya. May trigger yan siya, ginawa ko na pag after a couple of minutes. Yan. So, itetest natin yung ginawa natin kanina kung nag-take effect. 'Di ba yung trigger natin is load immediately din. Tingnan natin kung live pa ba tayo. Yan, live pa tayo. Yun, 'di ba nag-appear siya agad sa taas. Yan siya. So, yan yung tinatawag na ribbon. Okay? So, pwede ka maglagay ng any lead magnet na meron ka para sa lead generation or pwede din dito sa gilid yung widget yung tawag dyan. Okay? So, ito kasi gusto ko kasi kanina ibabalik natin yung magiging front page niya as blog. So, punta ka lang ulit sa settings and then reading. And itong front page, kasi 'di ba naging front page yan na sample page, kasi yung sinelect natin kanina is sample page para makita yung hitsura, 'di ba? Habang nag-edit tayo. Since nag-create na tayo ng menu about blog or pangalan is blog, yan, select natin ngayon yung blog. Kasi magpa-populate yan siya pag may na-create ka ng page. Page kasi to dito, front page display, page. Click mo yung save changes. Setting save, tingnan natin. Dapat mawawala na tong sample page. Okay, 'di ba? Automatic na siya dun sa blog mo. So, ganun siya kadali. Okay, so may blog post ka na, may widget ka na, may FB like box ka din na connected. Yan, may opt-in form ka din na ribbon dito. So, yun, ito na yung final blog mo. So, ganun lang kadali. Ilang minutes lang tayo. So, wala pa atang 1 hour na na-set up natin yung blog natin. Okay, so I hope na may natutunan kayo guys regarding sa pag-setup ng blog using Impact Instrument. So, ganun talaga siya dali ngayon, especially using this tool that is really good for beginners or startup pa lang sa online marketing or list building. And by the way, isa sa mga nilagay ko kanina sa description na parang ideas, 'di ba? Ideas about blogging. So regarding sa ideas about blogging, importante na alam mo muna yung target market mo. Meaning yung mga target market mo is yung mga tao na papakitaan mo ng offer. Katulad, kung yung product mo is about online marketing for network marketers, then yung target market mo is mga network marketers, 'di ba? So alamin mo kung ano yung problema ng mga network marketers na target mo or mga entrepreneurs na target mo. Then, gawan mo ng solusyon, ilagay mo sa blog mo. Okay, so yung pwede mong gawin is pwede kang mag-search sa internet ng topic about it. Kasi
pwede kang mag-search sa internet ng topic about it. Example, prospecting. Pwede kang mag-search sa Google. Ano yung okay na topic about prospecting? 'Di ba? So, pwede kang kumuha ng idea. Idea, basta i-search mo lang sa internet. Kung ano yung pwedeng idea, what is prospecting, yan, 7 ways to be a better prospecting, sales prospecting tips, techniques, and tools to succeed. Yung ano din, yung natutunan ko is, hindi ko alam kung, yan, yung buzzsumo.com. Pwede kang pumunta dyan, free na website lang yan siya, but limited lang yung pwede mong i-search. So, pwede kang mag-search dyan, buzzsumo.com. I-type mo lang yung topic or yung keyword ng topic na gusto mo. Tapos, ipapakita niya yung mga top post, mga top na mga search sa Google or sa search engine sa Google. So, yung pwede mong gawin is pwede kang kumuha ng idea. Idea ha, wag mag-copy-paste kasi plagiarism yan siya. So, pwede ka lang kumuha ng ito idea about ultimate cold prospecting, how to prospect using ganito, ganyan, master prospecting. Idea lang yung kunin mo. Okay, so yan siya para hindi ka maubusan ng idea paano ka gumawa ng post or blog mo. Okay, and importante din na mag-consume ka everyday ng mga bagong knowledge, bagong learning, magbasa ka ng libro, magbasa tayo ng libro, manood tayo ng mga video trainings, mag-acquire ng new knowledge para may ma-share din tayo. Kasi 'di ba, we cannot give what we don't have. 'Di ba, yun yung ano, yun yung totoo naman, hindi natin may bibigay kung ano yung wala sa atin. 'Di ba? So, importante din 'yon. Alright guys, so I hope na may natutunan kayo sa simpleng training na to. Yan, nag-ano na yung isang laptop ko. And if you have any question about itong training na to ngayon, na step by step na talaga to, if you have any question about it, just feel free to comment below my comment box. And don't worry kasi mag-automatic save to sa Facebook. And later on, i-upload ko siya sa YouTube and ilalagay ko din siya sa blog para mabalikan mo. Okay, so feel free to comment and share the post sa mga kasama natin na gumagamit ng impact instrument na hindi alam paano i-set up or wala pang idea paano gawin. And if you don't, ano naman, have the basic or foundation about online marketing or paano ba mag-prospecting online para makakuha ng maraming result or para kumita ng malaki using the power of internet, pwede mong i-access yung bago kong ginawang course about Pinoy List Building Mastery. May nilagay ako ng link sa description ng video na to. I-click mo lang yun. And don't forget to follow me as well on Facebook. Okay, Sai Pisenable. You can add me and you can go to my YouTube account as well, Cyril Pisenable, for more training and dun sa blog na pinakita ko na blog.cyrilpisenable.com. Alright, so thank you again for watching this video. My name is Sai Pisanable. Have a great and wonderful day. Bye for now.